Ibig sabihin ba niyan, talo na tayo? Hindi, hindi. Diyos ko, napakalayo pa ng eleksyon. Sinasabi ko lang, oo. Wala pang talo, wala pang panalo. Sinasabi ko pa lang. Sinasabi ko lang kasi wala pang usapan. Oo. Wala pang usapan eh. Oo, hindi pa natin pinag-ano, wala pang kandidatong administrasyon, 'di ba? So, let us not lose hope, mga kababayan. Let us not lose hope. Mm, 'di ba? Let us not to lose hope. Merong pag-asa pa, mga kababayan. Meron pang 1.5 taon. So abangan natin. May pag-asa hanggang eleksyon. Hanggang last day ng bilangan may pag-asa, guys. Mm. Sinasabi ko lang. Oo. Sinasabi ko lang. Paghandaan nyo na rin. Ayan, nag-comment si Sunshine. Sabi ni Sunshine, may impeachment pa. Ayun na nga, pupuntahan ngayon natin yung impeachment. May pupuntahan pa tayong impeachment, guys. Kasi, mga kababayan, meron nung balita. Oo, meron nung balita. Ano itong balita na ito, mga kababayan? Ang balita, merong magkakaroon ng comeback. The comeback tour. The comeback tour, mga kababayan. Magkakaroon ng isang comeback. Ang isang dating ombudsman, mga kababayan. Actually, hindi siya ombudsman. Dati siyang deputy ombudsman. Oo. May comeback, guys. Related to sa impeachment. Oo. Bakit? Bakit? Oo. Kasi, mga kababayan, may balita. Ito ang balita, papakita ko sa inyo. Ayan, sabi. Ex-Deputy Ombudsman eyed as resource person is Sara Duterte impeachment hearing. Ito na, mga kababayan. My goodness gracious, great balls of fire. Oo. Delikado na naman si Sara Duterte dito, guys. Dumadami yung witnesses laban sa kanya. Ito ang balita. Deputy Speaker Paulo Ortega V. Paulo Ortega V. Ano yan? Gary bilangan. Paulo V. Ortega on Sunday called on the House Committee on Justice to invite former overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang as a resource person in its deliberations on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, particularly on issues involving the SALN or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth and alleged unexplained wealth. Ayan, mga babae, matindi to. The fifth. The fifth na ba siya? Di ba pwede Paulo Ortega na lang? Di ba? Di ba pwede, the fifth na pala siya. Okay, pero pwede ba Paulo Ortega na lang susunod? Kasi, di ba? Anyway, sige game. Tuloy natin. Ortega in a statement explained that Carandang was directly involved in investigations on the financial transactions of former President Rodrigo Duterte as well as members of his family, including Sara Duterte. Ayan. Eto na. Balik history tayo. Balik sa history. Noong 2016, mga kababayan, si former Senator Antonio Trillanes ay merong expose. Kumakandidato pa lang si Digongong noon. Oo. Kumakandidato pa lang siya. Meron siyang expose. Ang expose niya, mga kababayan, tungkol dun sa bank accounts ni Rodrigo Duterte. At yung bank accounts na yon, mga kababayan, ay sinasabi ni former Senator Trillanes na ito daw ay dito idinadaan yung pera ng pangsuhol ng mga drug lords ng Davao. Oo. So, mga kababayan, ano nangyari? Ang nangyari, hindi pinakinggan ng tao si
former Senator Trillanes, including myself. Hindi ko rin naman siya pinakinggan, guys. Bakit? Kasi wala eh. During that time, galit tayo sa mga kakamping, galit tayo sa mga dilaw. So, gusto lang natin mawala sila sa kapangyarihan. Yun lang ang gusto natin. Ngayon, mga kababayan, anong nangyari, no? After ng expose, nanalo si Rodrigo Duterte. At noong 2017, may naglabas ng impormasyon na ito. Trillanes vindicated that Ombudsman confirmed AMLAC docs of Duterte. Ayan. Ito na. Sabi, Senator Antonio F. Trillanes IV feels vindicated after the Ombudsman finally confirmed that the documents submitted to them by the AMLAC on bank accounts of President Rodrigo Duterte are more or less the same as the ones he exposed to the public. In a published interview, overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang said, "We can confirm that we receive bank transactions coming from AMLAC generated by AMLAC for intelligence purposes." In the same interview, when asked if the documents he had received from AMLAC were the same as the ones Trillanes had submitted, Carandang said, more or less, they have the same details. Oh my God! Oh my God! Mga kababayan, this is 2017 pa. Oo. First year lang to ni Digong. This proves not only that my allegations about his billion-peso bank accounts are true, but also that Duterte has fooled a lot of people into believing that he is not corrupt. During the campaign period last year, 2016, Trillanes first made the allegation that President Duterte had at least 2 billion pesos in credits and deposits in numerous bank accounts under his name. He reiterated the same allegations in February this year. Just a week ago, Duterte declared, "If you see 200 million and confirm that I have it, I will step down tomorrow." Yun ang sabi. Ngayon, dapat, syempre, expect mo, si Ombudsman, nagkumpirma na. Diba? Kinumpirma na ni Ombudsman eh. So, expect mo, mga kababayan, na dapat nagkaroon ng investigasyon. I mean, alam nyo, mga kababayan, kahit DDS supporter tayo nun, kahit Duterte supporter tayo, hindi naman tayo diehard, pero kahit Duterte supporter tayo nun, you would expect na, okay, so may nakitang ganyan mga dokumento, siguro it's just fair na maimbestigahan. Diba? Lalo na galing sa AMLAC. Okay. Ito ngayon na nangyari. After nun, mga kababayan, September 29, ay, nag-deny ang AMLAC. Nilaglag si Deputy Ombudsman Carandang ng AMLAC. AMLAC denies being source of info on Duterte's alleged bank accounts. Patay. Oo, for whatever reason, we don't know. Kung bakit nagkaroon ng laglagan, we don't know. Pero nagkaroon ng laglagan. Nilaglag si Carandang. The AMLAC on Thursday categorically denied that it is the source of information of the alleged bank accounts of President Rodrigo R. Duterte that Senator Antonio Trillanes IV cited in his plunder complaint filed with the Office of the Ombudsman. So meron na palang plunder complaint noon pero hindi gumalaw. Wait, 2017? Conchita Carpio Morales pa to Kala ko ba matapang si Conchita Carpio Morales? Ano nangyari? Hindi natin alam. Baka dahil sa Sara Duterte Carpio, hindi natin alam. Oo. Ang weird lang na 'di ba? Conchita Carpio Morales. Ay, hindi. If I'm not mistaken, nag-inhibit si Conchita Carpio Morales
Specifically because um pamangkin daw niya yata si Manscarpio, something like that. Oo, so nag-inhibit siya. Ang pinahawak niya ng kaso etong si Karandang. Oo, siya yung pinahawak ng kaso. So, yun. Yun yung ano, yun yung nangyari. Oo. Nag-inhibit dito si ano, si Carpio. AMLAC has neither provided the Office of the Ombudsman with any report as a consequence of any investigation of subject accounts for any purpose. Yun ang sinabi ng AMLAC. Tapos, nagkaroon daw ng letter galing kay Ombudsman Melchor Carandang requesting the council to initiate investigation on subject accounts. We have yet to evaluate the request, and the initiation of an investigation as well as the release of any report on the subject will depend on such evaluation. Ayun. Tapos sabi, we cannot make further comments considering the confidential nature of the matter. Okay. Aha. Yun. So, nilaglag ng AMLAC etong si Deputy Ombudsman Karandang. Mm. Tapos, mga kababayan, after mangyari tong lahat ng ito, nasuspend si Karandang. Preventive suspension. Yan, January 31, 2018. Mm. Sino ang nag-suspend sa kanya? Ang nag-suspend sa kanya, mga kababayan, utos ni Rodrigo Duterte. Mm. Utos si Rodrigo Duterte, isuspend si Karandang. Parang graft and corruption yata, something. Yun ang kaso sa kanya. Tayo ito? Betrayal of public trust tsaka graft and corruption. Something like that. Mm. Tapos, it's interesting because utos ng presidente. Oo, utos ng presidente. Pero, huwag niyong kalimutan, mga kababayan, the Office of the Ombudsman is an independent constitutional commission. Ulitin natin, ha? Ang Office of the Ombudsman, mga kababayan, ay independent constitutional commission. Ibig sabihin, mga kababayan, ang pagbuo po sa Office of the Ombudsman ay utos ng konstitusyon. At ang Office of the Ombudsman po ay independent of the other three departments. Mm. So it's weird, it's interesting, mga kababayan, na the Office of the Ombudsman ay pumayag na isuspend si Karandang. Mm. And eventually, noong siya ay na suspend, eventually tinanggal na rin siya in the same year, 2018. August 1, 2018. If I'm not mistaken, ang ombudsman na nito ay si Samuel Martires na yata to, if I'm not mistaken. Kasi nag-retire si Conchita Carpio Morales, if I'm not mistaken, na July 2018 eh. Tama ba? 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, tama, 2018 nga. Kasi 7 years ang term ng ombudsman eh. So, 2018 siya nag-retire at nag-start yung kay Samuel Martires 2018. Yan. Tapos 'di ba nag-retire si Martires 2025 July. So, yun. Tinanggal na siya ng August 1, 2018. Most probably ang nagtanggal sa kanya ay si Samuel Martires na. Oo. Most probably.
So, ayan, Office of the President ang nag-utos na isuspend siya. Ayan, Duterte's office had previously ordered Carandang suspended for 90 days, but then Ombudsman Conchita Carpio Morales refused to heed that, arguing the President has no jurisdiction. Tama naman yun. Carandang's dismissal order was issued on Monday, just a few days after Morales retired and replaced by a former judge appointed by Duterte. Si ano na nga to? Si Martires na. Si Martires na nga to, nagtanggal sa kanya. Oo. Di ba? Galing-galing ng ombudsman natin dati, no? Galing-galing ng dati natin. Napakasipag! Talaga. Partida. Ang galing pa mag-moralize niya ni Martires, Samuel Martires. So, may pa, ano pa yan? May pa Bible pa yan minsan. Ganun eh. Oo. Di ba? Ay, naka. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero it is a fact. Ayan, ito yung balita tungkol dyan noon. Ito, 6 years ago. Ayan. June 3, 2019 na ibalita. Or ba 2019? Kasi nag-appeal. So, umapila pa itong si Carandang. And then, ito na yung naging final decision. Hindi pinabura ng Office of the President ang apela ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang hinggil sa pagkakasibak niya sa pwesto. At mula sa Maynila, nasa linya ng telepono si May Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, May, magandang tanghali sa'yo. Yes, Ella, kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara na hindi kinatigan ng Office of the President ang motion for reconsideration o apilang baliktarin ang una nitong desisyon na patalsikin sa pwesto si Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Ayon kay Guevara, nagsisilbing government caretaker ay pinirmahan noong nakarang linggo ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang naturang kautusan. Sa utos ng opisina ng Pangulo, Hunyo noong nakarang taon na patunayang sangkot sa graft and corruption at betrayal of public trust si Carandang. Nag-ugat ang kaso sa reklamo mula sa mga abogadong sina Attorney Elio Mariari at Manuelito Luna ng Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Inakusahan ng mga ito si Carandang ng korupsyon. Nabanggit sa reklamo ang pahayag ni Carandang na nakatanggap ang kanyang opisina ng bank transaction records ng pamilya ni Pangulong Duterte mula 2006 hanggang 2016 mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na itinanggi naman kalaunan ng AMLAC. Mararandaang sinuspinde ng Malacanang si Carandang ng 70 araw noong Enero 2018 nang mapatunayang nagsinungaling ito at hindi ginamit ng wasto ang confidential information at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, May Bermudez, live mula Yun. So, another casualty of the Duterte administration. Sino pa yung isa? Di ba meron pang isa? Yung sa naman, magnetic lifter. Yung pinakulong naman, sa kanya sinisi. Oo. Anong pangalan nun? Nag-appear yun sa sa hearing ng Blue Ribbon eh. Anong pangalan uli niya? Yung sa yung sa, tao dito? Si Asherto? Asherto ba yun? Hindi, siya yung, nagtatago ngayon yan eh. Siya yung nag-imbestiga. Yung isa pa, si Guban. Ayan, si Guban. Siya yung kinulong. Oo, si Guban. Siya raw yung nagpasok ng magnetic lifter na drugs. Tsaka yan, si Mark Taguba. Sila yung nakakulong. Oo. Yan. Sila yun. So, eto, si Carandang is one of the casualties of the Duterte administration. Yung kapag sila ay naiipit na sa katiwalian nila, dahil syempre, presidente, napaikot niya ang sistema. So, ngayon, mukhang si Carandang will be back with a vengeance.
Asan na siya? Ayan, yan, 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 yan. Ayan, oh. Mukhang ngayon itong si Guban will be, si Guban. Itong si Karandang will be back with a vengeance. Oo, yan. Mm. Mukhang kasi pinapatawag ni gustong ipatawag ni Paulo Ortega eh. Mm. Gawin daw witness. Oo. Diba? Mukhang maraming problema si Sara Duterte, guys. Mukhang may gagante. Mukhang may gagante, guys. Ito si Karandang. ang tanong, mga kababayan, buhay pa ba siya? O, sana buhay pa siya. O, at sana willing siya. Kasi, syempre, mga kababayan, baka mamaya traumatize siya ng nangyari in the past, di ba? Intindi naman natin. Pero sana willing si Karandang na mag-witness. Kasi kung makakarating man sa kanya tong ating live stream, sir, moment mo na to. Sir, baka gusto mo namang gumante. Hindi ka namin i-judge. O, syempre sasabihin ng mga DDS, ay hindi, gumaganti lang si Karandang, bla 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 bla. Okay lang yun, gantihan mo lang. Okay lang, sir, go. Ganti ka lang. Di ba? This is your moment. So, sana di ba matuloy. Kung willing siya. Pero sana maging willing siya. And by the way, bago natin tapusin tong link itong itong live stream sa twofer natin, no. Meron pang isa pa sa kinakatakutan ni Sara Duterte, mga kababayan, ay si Madriaga. O, di ba, nabalita nga na gusto ipapatay, gusto ipatsugi. Oo. Nagsalita naman si Congressman Adjong. Sabi niya, dapat maprotektahan itong si Ramil Madriaga. Sabi niya. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa BJMP para tiyakin ang kaligtasan ni Ramil Madriaga na umano'y nagsilbing bagman ni Vice President Sara Duterte matapos ang umano'y insidenteng may banta sa kanyang seguridad. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nanawagan si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong sa mga law enforcement agencies ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ni Ramil Madriaga na umano'y nagsilbing bagman ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang umano'y minor confrontation ni Madriaga sa isang bagong saltang detainee sa Camp Bagong Diwa na maaaring banta sa kanyang seguridad. We really have to appeal to our security agencies, especially the one that is handling in custody the personality of Madriaga, to make sure na safe naman siya, no? Na nothing would ever happen to him, especially now that the impeachment complaint against the Vice President is proceeding, no? Nakikipag-ugnayan ang NBI sa BJMP para siguraduhing ligtas si Madriaga sa loob ng detention facility. Patuloy ang validation ng NBI sa nasabing detainee na sinubukan umanong kumprontahin si Madriaga at kung bakit inilipat ng detention facility mula Pasay patungong Camp Bagong Diwa ang nasabing detainee. Ibinunyag din ng abogado ni Madriaga na may nagtangkang manuhol kay Madriaga ng 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso kapalit ng pananahimik niya patungkol sa umano'y ugnayan ng Vice President sa drug dealers at offshore gaming operators na nagpondo umano sa pangangampanya ng bise noong 2022 election campaign. Assuming that what he is saying now is true, halimbawa, no, na merong lumalapit sa kanya, it only proves to say that those who are actually approaching him are fearful of what may happen, or what the possible exposure, what the information that may be revealed once Madriaga will testify in the committee. Isang social media post, sinabi ng legal counsel ng bise na si Attorney Paulo Panelo na nakikiisa pa nga sila sa panawagan na paigtingin pa ang seguridad ni Madriaga. Ani Panelo, si Madriaga lang ang makakapagpatunay na gawa-gawa lang ang mga testimonya niya laban kay VP Sara.
Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa BJMP para tiyakin ang kaligtasan. Okay. So, habang nagla-livestream tayo, mga kababayan, may nakita akong balita. Related din sa impeachment to. Ang problema ko na naman, ayaw na naman niya lumabas dito sa aking computer. Pero sa phone ko lumabas. Ayan, sa phone ko lumabas. Nakakairita ah. Ayaw niya lumabas sa laptop. Dito sa phone ko lumabas. Oo. So, may malaking problema na ngayon talaga si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Ikukwento ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Ikukwento ko sa inyo. Kahit sa telepono ko lang babasahin. Ayan, sa telepono ko babasahin ha. Kasi ayaw na naman lumabas dito sa screen. Itong sabi. Ayan. Ang sabi? 200 votes secured. Sandro Marcos reportedly leading impeachment push versus Sara Duterte. Ang lakas ni ano? Ang lakas ni Sandro, guys. Oo. Ang lakas ni Sandro. Nakakuha na siya ng 200 votes. Kung totoo to ha. Kung totoo. Hindi natin alam kung totoo. Pero, grabe oh. Basahin natin. Nabasahin ko yung balita, guys. Para sa inyo lahat. Total, hindi ko mailagay sa screen ko. Nakakairita to ha. Ngayon, pati si politiko, ayaw na. Access denied ako, si ICC. Anyway. Mukhang ayaw na akong pachekin ng ano ha. Mukhang may, ayan access date restricted na naman ako. Anyway. Etong sabi. Vice President Sara Duterte could be headed toward another impeachment trial with around 200 lawmakers reportedly agreeing to endorse the complaint against her in a move allegedly led by House Majority Leader Sandro Marcos. Ay, my goodness. My goodness. The presidential son is said to be actively consolidating support. Tatanggalin ko na yung ulat ng bayan. Kasi hindi nyo rin naman nababasa yung Yan. The presidential son is said to be actively consolidating support across party lines to ensure the impeachment complaints move forward. Sabi ng Scoopers kay politiko, Sandro has been talking to party leaders, negotiating support, and making sure the numbers are there. One of the most critical blocks reportedly falling into line, is the National Unity Party. Ay! Di ba ayaw nito noon? Di ba sabi ng NUP, hindi kami sasali sa impeachment ni Sara Duterte? Ngayon, mukhang sasali na sila ulit, guys. The second largest political party in the House with roughly 40 members. Just last month, NUP officials had publicly expressed hesitation, but the Scoopers say the party's position may have softened after internal concerns were addressed. Okay. NUP members were allegedly assured that projects affected by recent budget cuts, including financial assistance and infrastructure projects, would continue. The message was clear. If the projects moved forward, the votes follow. Ayan, ito na naman sabihin nila. Sabihin na naman nila, binili yung boto. Oo, yun na naman sabihin ng mga DDS for sure. Kasi pinangakuan ni Sandro Marcos ng magtutuloy yung mga proyekto nila, bla 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 bla. Hindi ba pwedeng magkaroon ng project ang mga congressmen para sa kanilang constituents? Di ba kailangan gawin ng... Di ba trabaho ng congressmen yun? Bakit hindi yung sitahin si Pulong? Binulsa yung 51 billion. Di ba? Pero alam nyo mga kababayan, ayun na nga. Ang ending mga kababayan, mukhang may malaking problema kay dito sa kay Sara Duterte.
Kasi nga, si Karandang ipapasok, tapos mukhang meron na na-consolidate na 200 votes. Again, more than the required. Sabi ni Popoy, Davao Death Squad, please naman, sundin nyo na lang utos ng puon nyo. Alam naman natin kung sino amo nyo para ma-expose syndicate, para ma-take down agad. Ha? So, wait, di ko gets yung comment mo, Popoy. Gusto mong pumatay uli yung Davao Death Squad? Mukhang di ata ako pabor dyan. Oh, sorry, pero salamat sa super chat, pero hindi ako pabor dyan sa sinabi mo. Sorry. Anyway. So, yun. Let's see. Oh, kasi si Erice, tulad yan, kinoment ni Chris Angel, umiiyak na si Erice. Kasi tinanggal daw siya bilang minority leader. Kung di ba naman siya isang siraulot kalahati. Alam nyo, mga kababayan, ito kasi si Erice, hindi siya nag-iisip. Para sa kanya, kailangan purist akong dilaw o purist akong liberal. Hindi na mangyayari yon in the current political climate. Hindi ka na pwedeng maging purist. Kailangan marunong ka na makisama. Naiwan yata yung utak ni Erice sa panahon ni Pinoy na ang liberal ang namamayagpag. Hindi na ganoon. Nagbago na ang mundo, Erice. Wake up and smell the coffee. Diba? Diyos ko. Kaya siya siguro tinanggal. But it's I don't know. Hindi ko alam ba't siya tinanggal. Kasi nagtanggal sa kanya, Liberal Party din eh. Hindi naman inutusan eh. Diyos ko. Tingin niyo ba susunod sila kay Sandro? Well, kung siguro sa impeachment ni Sara, susunod sila. Pero I mean, internal leadership, susunod kay Sandro, I doubt yan. Hindi mangyayari yun. Malabo pa sa sabaw ng posisyon, guys. Oo. Isinuka siya ng mga kasama niyang liberal. Yun talaga nangyari doon, guys. Yun talaga yun. But anyway, so hopefully, may magandang balita tayo dyan sa impeachment. At sana may magandang development dyan in the coming weeks, mga kapatid. Okay, so medyo napahaba tayo dito, and as mentioned earlier, I'll just ika-cut ko na lang to, and ang i-upload ko na hiwalay will be itong pangalawa. Okay? Itong pangalawa. Ito i-upload ko ng hiwalay. At ayun, kita-kita tayo sa next na link natin. Available naman yung ating next link. Ayan, in-upload na ni Kina. Ayan. Ito, yung kay Ate Trexie na lang ilalagay ko para para maiba naman. Lagi na lang si Kina. Overexposed si Kina eh. Ayan, si Ate Trexie. Ayan. Click nyo na yan, guys. Click nyo na yung link na yan, guys. Magkita-kita tayo sa ating susunod na topics. Baka umabot na naman tayo isang oras dyan, mga kababayan. Handa kayo mapuya today. Magkita-kita po tayo, and God bless, and I'll see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you in a bit. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.